Sa bahay ni Dizon, maliwalas ang paligid. Bagong pintura, maayos sa mga gamit. Pero sa gitna ng lahat ng kagandahan, nakaupo roon si Bita. Tahimik, nakayuko, at pilit pinapakalma ang sarili habang dinig na dinig niya ang naghahalakaka ng mga bisita ni Dizon. Uy bro! Tawag ng isa sa mga kaibigan ni Dizon at sumubo ng chips. Si Bita ba yan? Grabe, di ko siya nakilala agad ah. Lumaki yata lalo. Sabay tawa ng lahat. Napakagatlabi si Bita. Pinipigilan ng sariling mapaluha. Naka-black blouse siya at skinny jeans. Kahit alam niyang hindi ganon kapit sa kanya, gusto pa rin niyang magmukhang maayos para kay Dizon. Pero ngayon, parang bawat titig ng mga tao sa paligid, puro panghuhusga. Ano Dizon? Sabat pa ng isa. Hindi ka ba nahihirapan? Ang hirap sigurong yakapin niya no? Natawa na naman ang grupo. Si Dizon, halatang naiilang pero hindi rin nakisaway. Umiling lang siya ng bahagya at ngumiti. Tumigil nga kayo. Sabi niya pero mahina lang. Eh bro, totoo naman. Sagot ng lalaki sa dulo. Hindi namin kinaya pare. Ang taba talaga. Ang laki ng braso. Isa pa ulit na halakakan. Nang sandaling iyon parang napako si Bita. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Hindi niya alam kung tatawa na lang ba siya? Para hindi siya masyadong mapahiya o tatayo na lang at lalabas. Pero nanatili siya roon. Pinipilit manatiling matatag. Tiningnan siya ni Dizon na parang wala lang ang pangungutya ng mga kaibigan niya. Pero seryoso, sabi ng isang babae sa grupo, sabay sipol. Akala ko may taste ka pero yan pala ang type mo? Grabe, kakaiba ka talaga. Napatawa ang lahat. Tumingin si Bita sa babae at ngumiting pilit. Hindi naman ako artista para pag-usapan. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Kunit narinig siya ng isa. Uy, nagsalita! Hindi naman kita nilalait ha. Sinasabi ko lang, iba talaga trip ni Dizon. Hindi mo naman kasalanan kung lumaki ka, di ba? Halatang mapanlait pa rin kahit may halong lambing ang tono. Wala naman akong problema sa katawan ko. Sagot ni Bita, mahina pero diretso. Ang problema ko lang, bakit parang may mali sa pagiging totoo ko? Tahimik saglit, pero si Dizon, imbis na ipagtanggol siya, nagsalita ng walang pakialam. Guys, wag na nga. Kakainis na. Chill lang. Tumawa ulit ang isa. Bro, chill lang din naman kami. Pero seryoso, baka kapag nag-break kayo, magpapayat yan agad. Ganyan kasi yan. Kapag iniwan ng boyfriend, biglang magiging sexy. Sana all! Tawanan na naman. Si Bita halos hindi na makahinga sa bigat ng pakiramdam niya. Gusto niyang mag-walk out, pero alam niyang kung gagawin niya yon, mas pagtatawanan siya. Kaya tahimik lang siya. Pinilit niyang gumiti pero bumigat lalo ang dibdib niya. Sa mesa, hawak niya ang kutsara at tinidor. Pero hindi niya magawang sumubo. Lahat kasi ng mata parang sa kanya nakatingin. Di ka kakain, Bita? Tanong ng isa, kunwaring mabait pero may halong pangungutya sa tono. Baka naman nagdadayet ka na ngayon. Ngumiti siya ng pilit. Hindi, busog lang. Sagot niya. Ay, busog daw. Siguro sanay na kumain bago pa makarating dito. Sumabog na naman ang tawanan. Dizon, mahina niyang tawag. Okay lang ba talaga sa'yo na ganito ko? Napatingin si Dizon sa kanya, halatang gulat sa tanong. Anong ibig mong sabihin? Tinanong ko kung okay lang ba sa'yo na ganito ko. Na mataba na ganito ang katawan ko. Tumawa ng mahina si Dizon. Parang gusto niyang palabasin na biro lang ang lahat. Bita, wag kang magdrama. Alam mo mahal kita diba? Wala namang issue sa akin yun. Wag mo na lang masyadong pansinin yung mga sinasabi nila. Pero hindi niya maiwasang mapaluha. Paano kung araw-araw ko marinig yan? Paano kung sa harap mo pa ulit-ulit nila akong binabastos? Ganun na lang ba? Tatahimik ka na lang? Napakamot si Dizon at halatang naiirita. Huwag ka namang ganyan, babe. Ayoko nang eksena na. Alam mong barkada ko yan. Mahirap pagsabihan, baka ako pa mapahiya. Napangiti si Bita pero mapait. So mas mahalaga pa rin kung anong isipin nila kaysa sa nararamdaman ko? Tahimik si Dizon. Narinig ulit nila ang tawanan sa sala. Oy bro, may ice cream kami sa rep. Sigurado ako gusto ni Bita yun.
Tumingin si Vita sa kanila. Hindi na makapagsalita at tumayo siya. Naglakad papunta sa banyo. Pero bago pa makalayo, humabol ang isa. Uy, baka mapagod ka sa paglakad ha? Sabay-sabay na tawanan. Pagsara niya ng pinto sa banyo, doon na siya bumigay. Tumulo ang luha niya. Tumingin siya sa salamin at sa unang pagkakataon hindi niya nakilala ang sarili. Namumugto ang mga mata. Mapula ang ilong at baka sa mukha ang sakit na pilit niyang nilulunok. Bakit pa ako ganito? Mahina niyang tanong sa sarili. Bakit para kasalanan ko maging ako? Sinubukan niya maghilamos para mawala ang mga bakas ng luha. Pero kahit anong gawin niya, ramdam pa rin niya yung kirot sa loob. Nang lumabas siya, nakita niyang naglalaro na ang mga tao sa sala. Nagiinuman, nagtatawanan at parang walang nangyari. Si Dizon naman nabala sa paghahalakhak kasama mga barkada. Hindi man lang siya nilapitan. Hindi man lang tinanong kung okay lang siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pilit pa rin na nakangiti. Ayaw niyang makita ng iba na mahina siya. Uy, akala namin umalis ka na. Kala namin nasaktan ka sa mga sinabi namin. Joke lang naman yun, girl. Don't take it personally. Wala namang problema. Sagot ni Vita, mahinahon. Sanay na ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Sabat ni Dizon sabay tawa. Hindi ka na agad napipikon. Ngumiti siya pero sa loob-loob niya gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin si Dizon kung talaga bang hindi niya kayang ipagtanggol siya. Kung ganito ba talaga ang halaga niya sa buhay ng lalaking sinasabi niyang mahal siya. Pag-uwi nila tahimik lang si Vita sa kotse. Si Dizon panay kwento tungkol sa barkada. Kung ganong saya ang gabi. Masaya ka ba? Tanong niya bigla, hindi na makapigil. Ha? Oo naman. Bakit? Sagot ni Dizon. Tingin mo ba masaya rin ako? Bakit naman hindi? Sagot niya, hindi tumitingin. Huwag mo na isipin yung mga sinabi nila. Sanay ka na doon, di ba? Sanay. Yun ang salitang tumama ng malalim sa puso niya. Sanay na siya. Pero kailan pa naging tama ang masanay sa sakit? Kailan pa naging normal ang pagtawa habang nilalait ka ng mga tao sa harap ng taong dapat ay pinagtatanggol ka? Pagdating sa bahay, agad siyang pumasok sa kwarto. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya nagpaalam. Nakaupo lang siya sa kama, hawak ang telepono pero wala siyang bukas na app. Tahimik lang. Habang naririnig niya si Dizon sa labas, nagsasalita pa rin sa phone. Tumatawa na parang walang nangyari. Sa gabing iyon, humiga si Vita at niyakap ang unan. Tahimik lang. Pero dumaloy na naman ang luha. Hindi dahil galit siya sa mga kaibigan ni Dizon, kundi dahil unti-unti niyang nararamdaman na baka hindi talaga siya tanggap ng lalaking mahal niya. Lumipas ang ilang linggo mula noong gabing iyon sa bahay ni Dizon at simula noon, hindi na kinausap ni Vita ang kanyang boyfriend. Hindi siya nag-text. Hindi rin siya tumawag. Wala siyang sinabi pero sapat na ang katahimikan niya para maintindihan ni Dizon na galit siya. Gayunman, tila wala rin itong pakialam. Walang mensahe, walang paliwanag, walang kahit anong pagtatangka para ayusin ang lahat. Kaya araw-araw habang nakaupo si Vita sa beranda ng kanilang bahay, tinitingnan lang niya ang mga ulap. Pilit tinatanggal sa isip ang mga salitang binitawan ng mga barkada ni Dizon. Pero kahit anong gawin niya, paulit-ulit pa rin yun sa utak niya ang pang-iinsulto ng mga ito. Hanggang sa isang hapon dumating si Riza, ang matalik niyang kaibigan mula pa kolehiyo. May dala itong 2 milk tea at ilang pastries. "Hoy babae!" sabi nito sabay upo sa tabi ni Vita. "Anong nangyayari sa'yo? Parang lagi malungkot ang mukha mo nitong mga araw ha?" Ngumiti si Vita ng pilit. "Wala naman. Pagod lang siguro." "Pagod? Hindi ako tanga, Vita. Alam kong may problema. Ikaw pa. Di mo kayang itago sa akin yan." Napabuntong hininga si Vita at tumingin sa malayo. "Hindi ko alam, Riza. Parang napuno na ako. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo hindi ka sapat? Ganon." "Si Dizon?" tanong agad ni Riza. Tahimik lang si Vita, pero yung pagtulo ng luha niya ang sumagot sa lahat. "Hindi ko na siya kinausap simula ng gabi na yun. Hindi ko alam kung galit ba siya kasi padrama raw ako o wala lang. Pero ako, Riza, hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako." Hinawakan ni Riza ang kamay ng kaibigan.
Anong ginawa niya ulit? Huminga ng malalim si Bita. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya silang pagtawanan ako para akong wala sa harapan niya. Alam mo yun? Parang hindi ako tao. Parang joke lang ako sa mga kaibigan niya. Bastos talaga yung mga yun, ano? Mariing sabi ni Riza. At mas bastos sa Dizon. Kasi kahit hindi siya nagsalita na masama, yung pananahimik niya mas nakakasakit. Hindi man niya ako sinaktan ng physical pero yung tingin niya, yung kawalang pakialam niya, doon ako nadurog. Alam mo, Bita, hindi mo kailangan magbago para sa kahit sino. Hindi mo kailangan magpapayat, magpaganda o mag-iba ng ugali para lang tanggapin ka. Ngumiti ng mapait si Bita. Pero Raisa, paano kung ako mismo hindi ko na gustong makita yung sarili ko? Paano ko tuwing tumitingin ako sa salamin nakikita ko yung mga sinabi nila sa akin? Umiling si Riza. Hindi, Bita. Ang mali dyan, pinaniwalaan mo yung mga salita ng taong walang alam sa halaga mo. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung gaano ka kabait, kasipag, at kung gaano mo kayang magmahal. Di mo kasalanan kung may mga taong bulag para makita yon. Napatitig si Bita kay Riza. Pero Riza, hindi mo kasi alam kung gaano kasakit yung pagtawa nila. Para bang bawat halakak nila tumatama sa puso ko. At si Dizon, siya pa yung unang dapat nakakampi ko. Pero parang ako pa yung kahihiyan niya. Naiintindihan ko, pero alam mo Bita, minsan kailangan mong pumili kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Sa mga taong tatanggap sa'yo, sa mga taong kailangan mo pang patunayan ang halaga mo, hindi mo kailangan magmakaawa sa pagrespeto, no? Napangiti si Bita pero bakas pa rin ang pagod sa mga mata niya. Alam mo, dati sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Pero ngayon kahit isipin ko lang siya, naiiyak ako. Siguro kasi na-realize ko hindi pala ako mahal ng sobra gaya ng akala ko. Hindi ka mahal, Bita. Kasi kung mahal ka niya, ipaglalaban ka niya kahit gaano ka pa kalaki o kaliit. Hindi niya hahayaang pagtawanan ka. Hindi niya ipaparamdam sa'yo na mali ang pagiging ikaw. Tumahimik ulit si Bita. Pinagmasdan niya ang langit. Napansin niya kulay kahil na. Malapit nang lumubog ang araw. Nakakapagod, Riza. Nakakapagod maging matatag kapag araw-araw mong pinapaniwala ang sarili mong sapat ka. Hindi mo kailangan paniwalaan ang sarili mo. Kasi totoo ka talagang sapat. Hindi mo na nakikita kasi masyado kang tumingin sa mga taong mali. Napahinga ng malalim si Bita. Dami kong gustong sabihin sa kanya. Pero sa tuwing magtatangka ako magsalita, natatakot ako. Kasi baka isipin niya na insecure lang ako. Baka pagtawanan pa niya ulit. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanya. Hindi mo kailangan ipakita sa kanya kung gaano ka nasaktan. Ang kailangan mo lang ipakita sa sarili mo na kaya mo bumangon kahit wala siya. Parang ang hirap. Parang nakasanayan ko na kasi na andyan siya. Pero ngayon wala na siyang paramdam. Dihay wala. Hayaan mo. Yung pagkawala ng tao, yun pala regalo ng langit. Kasi tinatanggal sa'yo yung mga taong pumipigil sa pagangat mo. Natawa si Bita ng mahina kahit pa may luha pa rin sa gilid ng mata niya. Maganda ka, okay? Hindi lang sa panlabas. Maganda ka kasi marunong ka magmahal ng totoo kahit hindi ka lagi nakikita ng tao. Pero oras na makita mo yung halaga mo, makikita rin nila. At kapag dumating yung tamang tao, hindi niya ipaparamdam na may mali sa'yo. Ngumiti si Bita, ramdam niyang may gaan sa dibdib niya. Sana nga, Riza. Sana dumating yung taong yun. Yung hindi ako ikakahiya. Yung hindi ako tatawanan kapag kasama ako. Darating yun, ano ba? Pero bago dumating yung tamang tao, siguraduhin mong natutunan mo munang mahalin yung taong nasa harap ng salamin. Tumango si Bita at sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, naramdaman niyang gumaan ang loob niya. Salamat, Riza. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Huwag mong hayaang sirain ang mga salita ng iba ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan magbago para lang magustuhan. Kasi yung totoong tao hindi titingnan kung gaano ka kapayat, titingnan niya kung gaano ka kabuti. Natawa si Bita at sa wakas. Ang drama natin, no? Kasi naman ikaw, lagi mo kasing pinipilit maging perpekto. Hindi mo kailangan maging perpekto, Bita. Kailangan mo lang maging totoo. At sa hapon na yon, habang unti-unting lumulubog ang araw, naramdaman ni Bita na may isang bagay na nagbago. Hindi sa katawan niya, hindi sa muka, kundi sa puso niya. Kasi natutunan niya muli na unti-unting tanggapin ang sarili niya, hindi dahil sa gusto ng iba, kundi dahil gusto na niyang mahalin ang sarili niya ng buo. Samantala sa isang bar na madalas tambayan ni Dizon at ng barkada niya, maingay ang paligid. Puro tawa, alak, at musika.
Sa isang mesa sa gilid nakaupo si Dizon kasama ang ilan sa mga kaibigan niya. Puro mayabang, puro porma at lahat sanay manlait. Katabi niya si ZJ, isa sa mga barkada nilang babae. Sexy, maputi at laging nakabuntot sa kanya tuwing may inuman. Bro, Sabi ni Marco habang umiinom ng beer. seryoso ka pa rin ba kay Bita? Hanggang ngayon pa? Kayo pa? Napatingin si Dizon, nagkibit balikat. Ewan ko bro, tahimik lang siya nito mga linggo. Hindi ko nga alam kung galit ba siya o busy lang. Umiling si Marco. Alam mo kung ako sa'yo, iwanan mo na yun. Hindi bagay sa'yo pare. Tingnan mo nga tayo, puro model, puro sexy ang mga kasama. Tapos ikaw, parang may dalang refrigerator. Tumawa ang grupo. Kahit si CJ, hindi nakapigil. Ngumiti ng mapanokso. Ang harsh mo naman, Marco. Pero to be honest, medyo totoo din. Hindi ko rin gets kung bakit siya ang pinili mo. Ang dami ng mga babae na pwedeng magpaligaya sa'yo. Tumingin si Dizon sa baso. Tahimik. Sa loob-loob niya may guilt na kaunti. Pero mas mataas ang ego niya. Alam niyang totoo yung sinasabi nila. Madalas na rin siyang nahihiyang banggitin ang pangalan ni Bita kapag kasama sila. Alam mo, Dizon, dagdag ni CJ habang nakasandal sa balikat niya. Hindi ka naman pang ganyan. Ang gwapo mo. May kotse ka. May trabaho ka. Tapos siya, wala siyang kumpiyansa sa sarili. Lagi lang nakatungo. Hindi ka dapat nakakabit sa babaeng ganon. CJ, wag mo naman siya masyadong husgahan. Sagot ni Dizon, pero mahina lang. Hindi ako nanghuhusga. Tugon ni CJ, sabay hawak sa braso niya. Concern lang ako kasi, sayang ka. Alam mo bang marami na ring babae nagkakagusto sa'yo dito? Pero kung nilaman nilang may girlfriend kang mataba, umuurong agad. Hindi ka bagay doon. Grabe ka naman. Totoo naman bro. Napaka-awkward mo. Tingnan mo pagkasama kayo. Parang ikaw leading man. Siya extra. Umalingaw-ngaw ang tawa sa mesa. At kahit gusto ni Dizon na gumiti lang at sabihing tama na, hindi niya nagawa. Sa halip na patawa rin siya ng kaunti at pilit pero may kasamang hiya. Hindi ko alam bro. Siguro oo medyo hindi kami bagay. Pero mabait naman siya. Yun lang naman ang puhunan niya, diba? Kabaitan. Pero hindi sapat yun para sa lalaking katulad mo. Aminin mo, minsan nahihiya ka rin dalhin siya sa mga event nyo. Hindi agad nakasagot si Dizon. Pero sa loob niya totoo ang sinabi ni CJ. Ilang beses na niyang iniwas si Bita sa mga outing nila. Lagi niyang dahilan, busy siya. Kahit hindi naman. Hindi dahil ayaw niyang kasama ito kundi dahil ayaw niyang makita ng mga kaibigan niya. Napansin ni CJ ang pananahimik niya kaya ngumiti ito ng mapanukso. See? Hindi mo kailangan sabihin. Kita ko sa mga mata mo. Nahihiya ka sa kanya. Hindi naman. Wala lang akong gana lately. Gana? O baka naman nagsasawa ka na. Hindi mo lang aminin. CJ. Mahina niyang sabi pero hindi rin niya nailayo ang sarili nang maramdaman niya ang mainit na hininga ng babae sa liig niya. Hindi mo kailangan manatili sa isang taong hindi mo naman talaga mahal. Bulong ni CJ. Hindi mo siya kailangan kaawaan. Kung hindi ka na masaya, umalis ka. Natahimik si Dizon. Bro, seryoso. Sabat ni Marco ulit. Kaya yan. Lalaki ka pa naman. Kaya minsan ayaw ka isama sa mga lakad kasi lagi si Bita ang issue. Di mo ba napapansin ikaw lagi tinutokso? Hindi maganda yung image mo. Ayoko lang naman naisipin nilang wala akong taste. Sabi niya sa wakas. Ngumiti si CJ, nilagay ang kamay sa pisngi niya. Di ayusin mo yan. Di mo kailangan patunayan kung gaano kakabait sa mga taong walang pakialam sa itsura mo. Alam mo kung anong kailangan mo? Yung babae na magpapatunay na deserve mo ang atensyon ng lahat. Bakit? Ikaw ba yun? Pabiro niyang sagot pero may halong totoo. Ngumiti sa CJ ng malandi. Baka ako nga yun. Nagtawanan ulit ang grupo. Pero ngayon hindi na si Dizon ang tahimik. Parang unti-unti siyang naaakit sa ideya. Mas magaan siguro kapag siya ang kasama ko. Wala nang tawanan. Wala nang hiya.
Lumipas ang ilang oras ng inuman, nagkagulo sa bar. Nagtugtugan, sumayaw ang mga tao. Si CJ umakyat sa dance floor, habang si Dizon ay nanonood lang. Pero maya-maya lumapit ito at hinila siya. Tara, sumayaw ka naman, sabi ni CJ sabay ngiti. Ayoko, marunong ka namang sumayaw, di ba? Kung ganito, bulong ni CJ sabay yakap sa leg niya. Dumikit ang katawan nito sa kanya. At bago pa siya makapag-isip, naglapat na ang kanilang labi. Walang pag-aatubiling si Dizon. Hinalikan niya sa CJ pabalik. Matagal habang ang mga barkada nila ay nag-cheer sa paligid. Yan bro! Yan ang gusto namin! Bagay kayo! Mas bagay ka dyan kesa kay Bita! Sigaw ni Marco. At sa mga sandaling iyon, wala na sa isip ni Dizon si Bita. Ang mga gabi na tinitigan siya nito nang may pag-aalala, ang mga mensaheng ingat ka love na dati niyang sinasagot ng oo. Ngayon ang tanging nararamdaman niya ay yung panandaliang pagkalimot. Matapos ang halik, ngumiti si CJ, nakangisi pa. Mas magaan di ba? Wala kang kailangan itago. Wala kang kailangan ipagtanggol. Kasi ako, hindi mo kailangan ikahiya. Tumango si Dizon, mahina pero malinaw. Oh, siguro tama ka. Hindi siguro. Sagot ni CJ sabay tapik sa dibdib niya. Tama ako. At kung matalino ka, hindi mo na babalikan yung babaeng nagpapapikat sa'yo. Literal and figuratively. Ngumiti si Dizon pero sa ilalim ng ngiting iyon, may maliit na parte ng puso niya na kumirot. Hindi niya alam kung dahil sa hiya o konsensya, pero hindi niya iyon pinansin. Kinabukasan nagising siya sa kama ni CJ. Lasing pa rin mula kagabi. Habang nakatingin sa kisame, bumalik sa isip niya ang mukha ni Bita. Yung mga mata nitong laging puno ng kabaitan, kahit pa ulit-ulit niyang nasasaktan. Pero mabilis din niyang pinaalis ang alaala. Good morning, sabi ni CJ sabay yakap mula sa likod niya. Sana tuluyan mo na yung desisyon mo. Anong desisyon? Natapusin na yung kay Bita. Hindi mo kailangan manatili sa babaeng nakakahiya. Oo, siguro nga. Oras na. Nung hapon, naupo si Bita sa harap ng salamin. Mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ilang araw na niyang pinag-iisipan kung kakausapin pa ba si Dizon o hindi na. Matagal na rin silang hindi nagkikita. At kung kausap man niya ito, puro malamig na sagot, puro busy ako. Mamaya na lang o minsan sin lang talaga. Alam na niya sa sarili niya na iba na si Dizon. Iba na yung tono, yung paraan ng pananalita, pati yung mga mensahe, wala naglambing. Napatitig siya sa salamin. Mapupungay ang mata niya. Pero halatang pagod. May mga gabi ring iyak lang ang pahinga niya. Habang hawak ang mga litrato nilang dalawa sa phone, pero ngayon tapos na. Kaya pinilit niyang ngumiti kahit pilit. Kaya ko to. Tama na. Huminga siya ng malalim at tinawagan si Dizon. Pwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang? Saglit na katahimikan. Sige, sa cafe na lang malapit sa amin. Pagdating ni Bita sa cafe, naka-white polo si Dizon. Halatang galing trabaho pero hindi siya humiti. Parang ayaw pang tingnan si Bita. Naramdaman ni Bita yung paninikip sa dibdib niya. Umupo siya ng marahan sa harap nito. Salamat at pumayag ka makipagkita. Mahinahon niyang sabi. Wala yun. Napapag-uusapan natin. Tanong ni Dizon habang nakatingin lang sa cellphone niya. Nagtatype. Tahimik muna si Bita bago nagsalita. Dizon, matagal ko nang nararamdaman na lumalayo ka. Parang wala ka na talagang pake. Tumingin saglit si Dizon, tapos nagkibit balikat. Busy lang talaga ako. Alam mo naman yun. Hindi yung busy lang. Iba na yung trato mo. Iba na yung mga sagot mo, parang ayaw mo na. Ngumiti si Dizon ng pilit. Baka ikaw lang nag-iisip niyan. Masyado ka kasing sensitive, Bita. Hindi ako sensitive, Dizon. Ramdam ko lang na hindi na pareho. Alam mo yung sakit na binibigay ng malamig mong boses? Hindi mo na nga ako tinatawagan. Hindi mo na ako tinadala kahit saan. Hindi mo na rin ako pinapakilala sa mga kaibigan mo. Bakit mo ba kailangan gawing big deal yan? Wala naman talagang dapat ipaliwanag, Bita. Nagiging komplikado ka lang. Hindi ako galit, Dizon. Gusto ko lang marinig mula sa'yo kung gusto mo pa ba ako. Tahimik si Dizon.
Inilapag niya ang tasa sa mesa at tumingin diretso sa kanya. Malamig, walang emosyon. Kung gusto mong diretsuhan, hindi na. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Napahawak si Bita sa mesa para lang hindi manginig. Hindi na. Mahina niyang ulit, halos pabulong. Hindi na. Napagod na rin siguro ako. Di ko rin kayang itago na wala na talaga ako nararamdaman. Tumangulang si Bita at pilit na tumatag. Okay, sabi niya kahit ramdam niyang parang tinutusok ang puso niya ng libo-libong karayom. Kung ganon, tapos na. Ngumiti si Dizon pero hindi yung ngiting mabait. Ngiting may halong yabang. Mabuti rin siguro. Kasi sa totoo lang, Bita, hindi na rin kita kayang ipagtanggol sa mga tao. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, yung itsura mo. Alam mo namang simula pa lang dinatanggap kita kahit hindi ka yung tipong gusto ko. Pero habang tumatagal, ay, nahihirapan na rin akong makasabay. Alam mo naman kung anong sinasabi ng mga tao, di ba? Anong sinasabi nila? Nasayang ako. Na bakit daw ikaw, na bakit daw ako nakatali sa babaeng ganito. Ganito? Anong ibig mong sabihin, Dizon? Bita, alam mo naman yun, di ba? Di mo kailangan magpanggap na hindi mo alam. Hindi ka sexy, di ka maganda gaya ng ibang babae. At kung tutusin, nakakapagod din yung laging kailangan kitang ipagtanggol sa mga kaibigan ko. Lahat sila nagtatawanan, tinutukso ako. At nakakapagod na rin marinig yung mga salita na, sayang si Dizon. Parang biglang huminto ang oras. Nakatingin lang si Bita sa kanya. Hindi makapaniwala sa naririnig. So, ganun pala tingin mo sa akin? Kinahihiya mo talaga ako sa harap nila? Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo. Ayoko rin ng ganitong sitwasyon. Wala ka naman kasi ginagawa para paguhin yung sarili mo. Baguhin? Anong gusto mong baguhin ko, Dizon? Ang katawan ko? Ang mukha ko? Hindi mo ba naisip kahit minsan na tinanggap kita kahit may ugali kang ganyan? Mapanlait, mapagmataas, dahil mahal kita. Tumawa si Dizon ng malamig. Wow! Mahal mo nga ako pero hindi sapat yun para ipagyabang kita. At doon tuluyan ang pumatak ang luha ni Bita. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa sakit na ngayon lang niya naramdaman ng ganito katindi. Alam mo, Dizon, dati proud ako na ikaw ang boyfriend ko. Kahit sabi ng iba hindi ako bagay sa'yo, tumawa lang ako. Kasi sabi ko sa sarili ko hindi mo naman ako minahal dahil sa itsura. Pero ngayon, ikaw mismo nagsabi na nakakahiya ako. Tahimik lang si Dizon na parang walang pakialam. Alam mo, hindi ako perpekto. Pero kahit kailan hindi ko pinaramdam sa'yo na hindi ka sapat. Minsan hindi ko sinabing may mas gwapo pa sa'yo. Ang sakit lang kasi akala ko hindi ka tumitigit sa itsura. Huwag ka nang madrama, Bita. Tanggapin mo na lang. Hindi lahat ng tao mananatili. Ganun talaga. Hindi ito tungkol sa pag-alis. Tungkol ito sa respeto. Sa tingin mo ba okay lang yung ginawa mo? Light mo ko. Tinanggap ko. Pinagtawanan ako. Pinagtanggol pa rin kita. Pero ngayong narinig ko mismo sa'yo na ikinakahiya mo ko. Todo ko tuluyang nawasak. Hindi alam ni Dizon kung ano ang isasagot. Kaya ngumiti na lang siya ng malamig. At least ngayon tapos na, di ba? Di mo na kailangan umiyak. Napangiti si Bita sa gitna ng luha. Oo, tapos na. Pero huwag mong isipin na mawawasak ako dahil sa sinabi mo. Oo, nasaktan ako pero darating ang araw. Ikaw rin ang mapapahiya sa sarili mong panlalait. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Pero bago siya tuluyang umalis, lumingon siyang muli. Salamat, Dizon. Kasi sa wakas, pinakita mo kung gaano kakaliit bilang tao. Tahimik lang si Dizon pero halata sa mukha niya ang kaunting pagkagulat sa tapang ng tinig ni Bita. Paglabas ni Bita sa cafe, bumuhos bigla ang ulan. Pero hindi siya tumakbo. Hinayaan niyang mabasa ang sarili habang naglalakad. Hawak ang dibdib na naninikip. Samantala naiwan si Dizon sa loob ng cafe. Nakasandal sa upuan. Nakatingin sa tasa ng malamig na kape. Umiling siya, hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kumirot. Hindi niya ito inamin kahit sa sarili niya.
Hindi ko naman talaga siya mahal. Mahinang sabi niya. Pero kahit ganun ang sinabi niya, hindi niya may paliwanag kung bakit sumikip ang dibdib niya bigla. Parang may nawala sa kanya na hindi na mababalik kailanman. Pagkatapos ng gabing iyon na tuluyang winasak ni Dizon ang puso ni Vita. Ilang araw na halos hindi lumalabas si Vita ng bahay. Tahimik lang siya sa kwarto. Nakahiga, nakatitig sa kisame. Sa tabi niya, tambak ang mga tissue at ang paborito niyang unan na halos basang-basa na sa luha. Hindi niya maikakaila. Masakit. Masakit na tanggapin na ang taong pinili niyang mahalin, ang taong tinanggap niyang buong buo, ay siya pa palang unang lalait at ikakahiya siya. Paulit-ulit sa isip niya yung mga salitang nakakahiya ka. Hindi ka bagay sa akin. Wala kang ginawa para baguhin ang sarili mo. Ngunit sa kabila ng sakit, alam ni Vita na hindi niya hahayaang tuluyang lamunin siya ng panghihinayang. Paulit-ulit siyang bumubulong sa sarili. Hindi ko kailangan magbago para sa kanya. Hindi ko kailangan patunayan ang halaga ko sa lalaking hindi marunong makakita ng maganda sa loob ng tao. Pero kahit anong tapang niya, may mga gabi pa rin na hindi niya mapigilang maramdaman ng insecurity. Sa tuwing titingin siya sa salamin, parang nakikita niya yung mga pangungutya ng mga tao. Mga tawa ng barkada ni Dizon. Mga tingin ng mga taong parang sinusukat ang halaga niya sa laki ng bewang o sa timbang ng katawan niya. Hanggang isang araw, biglang bumukas ang pinto ng bahay nila. May bumungad na pamilyar na tinig. Masigla, puno ng enerhiya. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Vita! Sigaw ng isang lalaki, sabay yakap ng mahigpit. Napasinghap si Vita at agad na pangiti. Kahit basa pa ng luha ang pisngi niya. Esther! Halos mapasigaw siya sa tuwa. Sabay yakap pabalik. Grabe, hindi ko alam na uuwi ka. Hindi rin ako nagpasabi kasi gusto kong isurprise ka. Sabi ni Esther habang tinitingnan ang mukha ni Vita. Pero agad din siyang natigilan nang makita ang pamumugto ng mata nito. Vita, umiiyak ka? What happened? Umiling si Vita pero agad na pumatak ulit ang luha. Hindi niya kinaya. Parang sa sandaling nakita niya ang best friend niya, ang tanging taong palaging totoo sa kanya. Bumagsak lahat ng pinipigilan niyang damdamin. Si Dizon, iniwan niya ako. Nilait niya ako, Easter. Hinawakan agad ni Easter ang kamay niya. Hinila siya sa sopa, sabay yakap ng mahigpit. Shh, okay lang. Iiyak mo lang, Vita. Nandito lang ako, promise. Nagtagal ng ilang minuto ang iyakan bago tuluyang nakahinga si Vita. Sinabi niya na nakakahiya raw ako. Na hindi daw ako bagay sa kanya, na sayang daw siya. What? He said that? Tumango si Vita. Tumutulo pa rin ang luha. Oo, sabi pa niya hindi daw niya kaya ipagyabag ako kasi hindi raw ako paganda dahil bata pa ako. Vita, gusto kong sabihin to ng maayos pero ang gago niya. Alam ko, pero kahit ganun masakit pa rin. Alam mo yung pakiramdam na pinili mong pahalin ng buo-buo tapos ipaparamdam sa'yo na hindi ka sapat? Alam mo, Vita, hindi mo dapat tinitingnan sarili mo base sa mga sinabi niya. Hindi mo kasalanan kung mataba ka. Hindi mo kasalanan kung hindi kayong pamantayan ng kagandahan ng ibang tao. Kasi sa totoo lang, maganda ka. Esther, wag mo na ako paasahin. Alam ko hindi ako maganda. Alam ko... Oy! Putol ni Esther. Medyo malakas ang tono. Huwag mong sabihin yan. Ang ganda-ganda mo, Vita. Hindi lang dahil sa mukha mo, kundi sa kung sino ka. Alam mo kung bakit? Kasi marunong ka magmahal. Marunong ka umintindi, marunong ka magpatawad kahit nilalait ka na. Hindi lahat ng tao kaya maging ganun. Di mo kailangan baguhin yung sarili mo para lang magustuhan ka ng lalaking mababaw. Pero bakit ganun, Esther? Bakit parang lahat ng lalaki yung una nilang tinitignan katawan? Hindi kabutihan. Hindi lahat, pero karamihan bulag. Bulag sa tunay na halaga. At si Dizon, isa doon. Pero huwag ka mag-alala, Vita. Darating din yung tao na titingin sa'yo ng may paganga. Hindi lang yung maganda sa paningin, kundi yung maganda rin ang kalooban. Tahimik si Vita. Tumulo ulit ang luha niya. Tapos kita.
Kailangan ko talaga ng kausap. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin to. Eh di, ako na yung kakampi mo. I'm back for good, okay? Di na kita iiwan. At simula ngayon, babantayan kita. Wala nang reason na makakapagpababa sa confidence mo. Napatawa si Vita, bahagyang gumanang loob. Grabe, ikaw pa rin talaga. Pati ba kasalita mo nakakagaan ng dibdib? Oo naman. Kasi alam ko kung gaano ka kabayat, Bita. Wala kang dapat ikahiya. At kung mataba ka man, so what? Mas masarap kaya kapin, di ba? Napatawa rin si Vita. Tumulo ang luha pero may halong tawa na ngayon. Ikaw talaga, Easter. Alam mo, dapat mo ring tandaan. Hindi mo kailangan patunayan kahit kanino ang halaga mo. Hindi mo kailangan magpaganda o magpapayat para sa validation ang iba. Ang kailangan mo lang ay yung mga taong tanggap ka kung sino ka. At ako, isa ako dun. At tandaan mo rin, Bita, wala nang nakakaya sa pagiging ikaw. Natahimik si Vita. At isa pa, gusto kong malaman mo, yung mga panlalait nila, balang araw, yun pa ang magiging dahilan para magsisi sila. Kasi, alam kong kaya mo magtagumpay. Kaya mong patunayan na hindi lang panglabas ang sukatan ng kagandahan. Sana nga, Easter. Gusto ko lang maramdaman ulit na may halaga ako. Meron kang halaga, Bita. At kung hindi mo pa nakikita, tutulungan kitang makita yun. Kasi minsan, kailangan lang ng isang taong mananatili sa tabi mo para ipaalala kung gaano kakabuti at kaganda. Lumipas ang ilang oras na puro kwentuhan, tawanan at iyakan. Pero sa gabing iyon, tuluyang nagbago ang pakiramdam ni Bita. Ilang linggo ang makalipas at bumabalik na ulit ang confident ni Bita sa kanyang sarili dahil kay Easter na palagi siyang sinasabihan na maganda. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Bita. Malaya na siyang i-express ang sarili niya sa lahat at walang makakapigil sa kanya. Lunes, sa unang araw ng pagpasok ni Dizon sa bagong kumpanya na inaplayan niya. Akala niya, simpleng opisina lang yon. Malinis, moderno, pero tila masyadong tahimik. Suot niya ang kanyang simpleng polo at slacks. Bitbit ang maliit na bag na puno ng pag-asa. Pero nang tawagan siya ng HR papasok sa opisina ng bagong CEO, nanlamig siya. Nakaupo roon sa malaking swivel chair si Bita, ang babaeng matagal na niyang nilait, iniwan at sinabihang walang kwenta. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Bita ay hindi na katulad ng dati. Mas confident ang titig, maayos ang buhok, simple pero mamahalin ang suot. Isang kulay cream na dress na litaw ang klase. Hindi siya payat, pero halatang mas kampante sa sarili. Sa harap ng mesa niya, may nameplate na nakasulat. Tahimik lang si Bita habang nakayuko si Dizon. Hindi makatingin. Tumikim siya ng marahan. So ikaw pala si Dizon? Malamig niyang sabi. Kinabahan si Dizon. Oo, ma'am. Ako po yung... Yung ex ko? Putol ni Bita, tumitig ng diretsyo. Yung nagsabing wala akong future? Yung tumawa tuwing may tumatawag sa akin na mataba? Bita, hindi ko alam na... Ma'am, ani Bita, pinutol siya. I prefer to be called mom inside this company. Naintindihan mo? Tumango si Dizon. Halos hindi makahinga. Ang mga staff sa paligid ay nakatingin. Parang nakakaramdam ng tensyon sa loob ng opisina. Ngumiti si Bita pero hindi yun ngiti ng lambing. Isa yung ngiti ng babaeng bumangon mula sa pagkadurog. So gusto mong magtrabaho dito sa Montera Holdings? Opo, ma'am. Kailangan ko lang po ng... Experience? Pera? I remember, sabi mo dati hindi ko kaya maging successful. Kasi, puro kain at tulog lang ang alam ko. Pero look where we are now. Hindi makatingin si Dizon. Nagkamali ako, Bita. Esther, ma'am. Di ko naman alam na ganito na yung buhay mo ngayon. Hindi mo alam kasi hindi mo kailanman tinanong kung kumusta ako. Pero sige, gusto mo ng trabaho? Tatanggapin kita. Talaga, ma'am? Oo, pero may kondisyon. Tahimik si Dizon, naghihintay. Hindi ka basta-basta papasok bilang empleyado. Gagawin kitang assistant, personal assistant. Lahat ng iutos ko, gagawin mo.
Mula sa pagdala ng kape hanggang sa pagayos sa schedule. Gusto mo? Opo. Opo, ma'am. Kung yan po ang gusto niyo. Good. Simula ngayon ako na ang boss mo. At ako rin ang magtuturo sa'yo kung paano tratuhin ng tama mga taong minamaliit mo noon. Kinabukasan, sinimulan ni Dizon ang trabaho. Madalas siyang pinapabalik-balik ni Bita. Magdala ng kape, magprint ng report, magayos ng presentation. Minsan sinasadya nitong ulitin ang utos kapag mali kahit konti lang. Dizon, yung kape ko kulang ng tamis. Gusto ko 3 kutsarita ng asukal, hindi 2. Ulitin mo. Napakamot si Dizon. Opo, ma'am. Habang naglalakad palayo, narinig niya pa si Bita. Ganito pala yung feeling ng taong palaging pinabaliwala. Nakakainis, no? Sa loob ng ilang araw, ganoon na naging routine. Pero hindi siya sinisigawan ni Bita. Hindi katulad ng mga boss ng bastos. Pinaparamdam lang nito na siya na ngayon ang may kontrol. At si Dizon, kahit gusto niyang umalis, parang natatameme sa tuwing nakikita ang lakas ng loob ng dating babaeng tinrato niyang mapapa. Isang araw, habang nagliligpit siya ng file sa mesa ni Bita, napatingin siya sa larawan doon. Si Bita at si Esther, parehong nakangiti sa harap ng bagong building ng kumpanya. Nakita ni Bita na nakatingin siya. Gwapo, no? Sabi ni Bita habang inaayos ang kanyang documents. Si Esther, siya yung taong nagpaalala sa akin na hindi ko kailangan magbago para lang tanggapin ako. Siya ba? Boyfriend mo na ngayon? Hindi mo na dapat alalahanin yun. Ang alalahanin mo, baka matanggal ka rito kung patuloy ka magtatanga-tangahan. Pasensya na, ma'am. Ginagawa ko lang po lahat na makakaya ko. Good. Kasi dito, hindi sapat ang pasensya na. Kailangan mong matutong magpakumbaba. Alam mo yung pakiramdam ginagawang katatawanan sa harap ng mga tao? Oo, ma'am. Ngayon alam ko na. Sana noon pa. Kinagabihan habang pauwi si Dizon, hindi niya maiwasang mapaisip. Noon hinayaan niyang pagtawanan si Bita. Ngayon siya ang pinagtatawanan ng mga empleyado kapag napapagalitan. Pero may kakaibang respeto rin silang nararamdaman kay Bita. Isang respeto na hindi niya kailanman binigay noon. Makalipas ang ilang linggo, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapahirap ni Bita kay Dizon sa opisina. Dizon, mali lang naman yung format ng report. Malamig na sabi ni Bita habang nakatayo sa harap ng mesa nito. Ilang beses ko bang sasabihin gusto ko yung may summary sa taas, hindi sa baba? Napakamot ng ulo sa Dizon. Opo, ma'am, ayusin ko po agad. Ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, now. Tumakbo agad si Dizon pabalik sa mesa niya. Hindi alam ng mga empleyado kung maaawa sila o matatawa. Pero sa loob ng lahat ng iyon, tahimik lang si Bita. Walang ibang hangad, kundi matutunan ni Dizon kung gaano kahirap pagdaanan ang sakit na minsan ay ipinadama nito sa kanya. Hanggang sa dumating si Easter na nagkaroon ng trips abroad, kaya hindi na naman sila nagkita ni Bita. Kaya miss na miss ang isa't isa. Nasa opisina si Bita noon, nakasandal sa swivel chair at nagbabasa ng mga papeles. Nang marinig niya ang pamilyar na boses. Uy, Madam CEO, busy ka na naman. Napalingon siya at napangiti. Esther? Tumayo siya at agad nilapitan ng kaibigan. Grabe, ilang araw ka na namang hindi nagpaparamdam ah. Miss you, Bita. As in sobra. Ganda mo ngayon. Iba ka na talaga. Hindi naman. Same pa rin. Same ka dyan. Same lang siguro sa ganda pero sa confidence. Iba na. Kita ko sa kilos mo, girl. CEO na CEO ka talaga. Busy lang talaga. Alam mo naman, may bago akong empleyado na, let's say, special case. Special case? Taas kilay ni Esther. Don't tell me. Si Dizon? Yes. Siya nga. Hindi ko naman nakailayang mag-a-apply siya dito. Ala, si Dizon? Yung ex mong gago? Tumawa si Bita kahit halatang pinipigilan. Oo. Pero huwag kang maingay. Nasa kabilang department siya ngayon. Bakit mo tinanggap? Para matuto siya. Sagot ni Bita, malamig pero may halong lambing. Para maramdaman niya kung gaano kahirap maging maliit sa mata ng iba.
Umupo si Easter sa gilid ng mesa. Bita, you're too strong, alam mo ba? Pero baka mapagod ka. I think you need to breathe. Breathe? Kunot noon ni Bita. Wala akong oras para magpahinga. Ako bahala dyan. Sabi ni Easter na parang excited. This weekend, mag-picnic tayo. Ako magdadala ng food. Ikaw ng sarili mo lang. At no work talk. Okay? Nag-alinlangan si Bita. Ewan ko, baka may meeting ako. Wala kang meeting. Ako na bahala. Cancel mo kung meron. I need my best friend back. Kahit isang araw lang. Napabuntong hininga si Bita, pero napangiti rin. Fine, picnic it is. Dumating ang weekend at maaga pa lang ay nasa parke na si Bita. Nika-white sundress siya. Maya-maya dumating si Easter, may dalang malaking picnic basket. Bita, ready ka na? Grabe ka, parang nag-outing ka mag-isa. Biro ni Bita habang tinutulungan itong maglatag ng blanket sa damuhan. Of course, alam kong gutom ka palagi. May sandwiches, salad, juice, at chips. Kasi alam kong miss mo na rin yan. Hindi ako nagda-diet. I just eat better now. Whatever you say. So tell me, kamusta na kay Dizon? Napatingin si Bita sa malayo, sa mga batang naglalaro. Ginagawa niya lahat ng inuutos ko. Tahimik lang. Di ko alam kung proud ako o naaawa. Bita, alam kong gusto mong turuan siya ng leksyon pero huwag mo hayaang kainin ka ng galit. Iba yung revenge sa closure. Di naman ako galit na, pero gusto ko lang maramdaman niya yung sakit na pinaramdaman niya sa akin noon. Fair enough. Pero habang pinaparamdam mo yun, make sure you're still living your life, okay? Hindi pwedeng puro trabaho. Kaya nga nandito ako ngayon, di ba? Kung ganun, halika. Abulin mo ako, Miss CEO. Ha? Easter, loko ka talaga. Come on, move a little, you're too stiff. Sigaw ni Easter habang tumatakbo sa damuhan. Dala-dala ang isa sa mga sandwich. Napailing si Bita, pero hindi niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya. Suot ang dress na bahagyang lumilipad sa hangin. Tumawa siya. Yung tawang matagal niyang hindi nagagawa. Esther, huminto ka! Sigaw niya habang hinahabol ito. Catch me first! Sigaw ni Easter, humahagalpak ng tawa. Nang malapit na niya itong maabutan, bigla itong dumulas at napahawa kay Bita. Pareho silang natumba sa damuhan. Nagkaharap at nagtawanan ng malakas. Ala, tignan mo. May damo sa buhok mo. Tawa ni Easter habang tinatanggal ito. Napatawa rin si Bita. Humiga sa damo at tumingin sa langit. Alam mo, ang sarap pala ng ganito. Ang tagal ko nang hindi tumatawa ng ganito. You needed this. Hindi ka robot, Bita. Milyonaryo ka na. Pero tao ka ba rin? Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang mga ulap. Pagkatapos ng ilang minuto, marahang tumagilid si Easter para yakapin si Bita. Proud ako sa'yo, Bita. Hindi dahil milyonaryo ka na, kundi dahil marunong kang tumindig nang hindi nawawala ang kabaitan mo. Napangiti si Bita at marahang yumakap din. Thank you, Easter. Kung wala ka baka hindi ko kinaya. Tara, sabi ni Easter sabay tumayo at inalalayan siya. Mag-selfie tayo. Dapat may picture tayo ng moment na to. Nag-pose silang dalawa, magkadikit ang ulo at parehong nakangiti ng totoo. Sa background, makikita ang malawak na damuhan at ang araw na unti-unting lumulubog. Perfect. Ang ganda mo dito. Kita mo, hindi mo kailangan magbago para gumanda. Just needed space. Peace. Napatingin si Bita sa litrato sa kamarahang gumiti. Maybe this time, I finally have it. At sa gitna ng tawanan at habulan nilang dalawa, unti-unting naramdaman ni Bita ang tunay na kalayaan. Ang kapayapaang hindi nabibili, kundi nararamdaman lang kapag tinanggap mo na ang sarili mo. Kung sino ka man, kahit anong laki mo, kahit anong itsura mo. Doon niya na-realize, mas masarap pala ang ganti kapag kasabay mong natutunang mahalin ulit ang sarili mo. Ilang araw makalipas, mainit ang hapon sa opisina ni Bita. Si Bita ay abala sa pag-review ng mga financial reports. Nakayuko at nakasuot ng salamin. Sir, ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Kailangan po magpa-schedule.
Halos sigaw na yon ng receptionist. Wala akong pakialam. Papasok ako, nasan si Dizon? Sigaw ng isang babae mula sa labas. Paos at puno ng galit. Napatigil si Vita. Tumigil din ang mga empleyado. Napalingon silang lahat sa direksyon ng boses. At bago pa makagalaw ang mga guard, bumukas ng malakas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Nakamaikling palda, nakataas ang kilay, at halatang galit na galit. Hawak nito ang bag at diretsong lumapit sa gitna ng opisina. Dizon! Lumabas ka dyan! Halos sabay-sabay ang bulungan ng mga empleyado. Si Dizon na nasa kabilang cubicle. Napatayo, halatang natataranta. CJ, halos bulong niyang sabi. Huwag mo kong si CJ dyan. Puntis ako, Dizon. At ikaw ang ama. Biglang tumahimik ang buong opisina. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Pati si Vita bahagyang napangiti. Pero hindi dahil natutuwa, kundi dahil sa inis at pagkadiri. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair. Tinanggal ang salamin at marahang naglakad palabas ng glass door. Ano bang nangyayari rito? Malamig niyang tanong. Lumingon ang babae kay Vita, hindi agad namukaan. Ikaw ba ang boss dito? Kasi itong lalaking to, walang niya. Iniwan ako matapos yung malaman na buntis ako. Tapos ngayon parang walang nangyari. Napalingon si Dizon kay Vita, pawis na pawis. Ma'am, hindi po totoo yan. Hindi totoo? Ilang gabi tayo nagkasama. Dizon, ilang beses kang nangakong di mo ko iiwan. At ngayon gusto mong itanggi? Si Vita ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Nakataas ang kilay at habang ang ibang empleyado ay nagkakatinginan, halatang nagpipigil ng tawa at gulat. Dizon, malamig na sabi ni Vita. Can you explain? Ma'am, hindi po ako sigurado kung sa akin talaga. Ganon. Kapal na mukha mo. Akala mo makakawala ka sa ginawa mo? Pinaglaruan mo lang ako tapos ngayon ganyan. Humakbang si Vita palapit. Nakahalukip-kip. Miss CJ ba pangalan mo? Opo, ma'am. Pasensya na po kung dito ako nag-iskandalo. Pero ilang linggo na ako niloloko ng lalaking yan. Tumingin si Vita kay Dizon. Malamig ang mga mata. Niloloko mo babae, Dizon? Dito pa talaga sa loob ng kumpanya ko? Habang nasa payroll kita? Ma'am, hindi po ganun. Huwag ka na magpaksinungaling dyan. Babae niya ako nung kayo pa, Ma'am Vita. Natigilan si Vita. Nagulat sa nalaman. Imbis na masaktan, umiling siya. Wow, nakakagulat pero okay lang. Wala naman na sakin. Pero nakakadiri. Natahimik lamang ang mga empleyado. Walang masabi. Kinuha ni Vita ang cellphone niya at tinawagan ng HR. HR, papuntahin mo rito si Sir Valdez. May i-handle siyang disciplinary case. Ikaw, Dizon, mula ngayon suspended ka. Effective immediately. Ma'am, please, wag naman po. Huwag ka magmakaawa. Kung ayaw mo managot sa ginawa mo, huwag kang gumawa ng kalokohan. Dito, respeto ang puhunan. At kung di mo kayang respeto ang babae sa labas sa opisina, hindi mo rin kayang respeto ang posisyon mo dito. Alis na. Ayokong nakikita ang mukha mo sa opisina ko. Effective today, terminated ka na. Terminated, ma'am. Please. Kung may reklamo ka, file it formally. Pero kung gusto mo makipag-away, sa HR ka magpunta. Dito, tapos na tayo. Hindi na nakasagot si Dizon. Dahan-dahan siyang lumakad palabas. Bit-bit ang hiya at bigat ng konsensya. Habang si CJ ay inalalaya ng HR palabas ng opisina. Umiiyak pa rin. Pagkatapos na lang umalis, tumayo si Vita sa gitna ng opisina at tiningnan ang mga empleyado. Lahat kayo, balik sa trabaho. Walang nangyari. Tahimik silang bumalik sa kanilang mesa. Pagbalik ni Vita sa kanyang opisina, marahan niyang isinara ang pinto. Umupo siya sa swivel chair at tinitigan ang kanyang reflection sa glass wall. Umiling siya. May halong pagkadiri at tungkol. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng lamesa. Parang gustong burahin pati alaala ni Dizon. Disgusting. Mahina niyang sabi, halos bulong. Di lang siya. Pati yung dati kong sarili na naniwala sa kanya. 5 taon na ang lumipas mula nang tuluyang tinalikuran ni Vita ang madilim na bahagi ng kanyang buhay, ang mga panlalait, ang mga luha, at ang mga taong hindi marunong magpahalaga.
Ngayon, ibang-iba na siya. Hindi dahil pumayat siya o nagbago ng anyo, kundi dahil tinanggap niya kung sino siya. Buong buo, walang pag-aalinlangan. Ang dating babaeng laging nakayoko, ngayon ay puno ng ngiti. At higit sa lahat, may nagmamahal sa kanya ng totoo. Si Easter. Ngayon, kasal na sila. 5 taon na ang lumipas at bawat araw ay parang bagong simula. Riza, hurry up! Sigaw ni Bita mula sa kusina habang nag-aayos ng icing sa malaking chocolate cake. Baka dumating si Easter nang hindi pa tayo handa. Mabilis na lumapit si Riza. Dala mga lobo at confetti. Relax ka lang, girl. Di yan darating agad. Sabi mo nga may meeting pa sa office, di ba? Oo nga. Pero kilala mo naman yung asawa ko, di ba? Minsan maaga umuwi tapos biglang surprise. Hey love, I'm home. Kaya kailangan ready tayo. Wow, look at you. Bita, the gorgeous, powerful, not slim but perfectly fabulous woman. Di ko akalain ikaw yung dating umiyak sa sopa habang nag-overthink. Natawa si Bita bahagyang namula. Stop reminding me pero totoo yun. Kung hindi mo ako pinagsabihan dati, baka hanggang ngayon umiiyak pa din ako. Of course, ano ka baliw? Ngayon, look at you. May business ka, may beach house ka, may asawa kang gwapo at napahinto si Riza nang mapansin niyang natigilan si Vita. Nakahawak sa tiyan habang bahagyang nakangiti. Tanong ni Riza, nakataas ang kilay. Napatingin si Vita sa kanya. May kumikislap sa mga mata. At may isa pa akong surprise para kay Easter mamaya. Wait, don't tell me. Yup, positive. I'm pregnant. What? Oh my God, girl! You're serious? Yes. Kaya nga kailangan perfect ang surprise na to. I want this birthday to be unforgettable for him. Unforgettable, girl. Buntis ka. Automatic unforgettable yan. Sabay tawa ni Riza. Pero paano mo sasabihin sa kanya? Simple lang. May message ako sa loob ng cake. Happy birthday, daddy-to-be. Napahiyaw si Riza. Oh my God, you're killing me with cuteness. Grabe, Bita. From crying over a jerk to making babies with the right man. Alam mo, minsan naiisip ko, buti na lang hindi ko hinayaan sirain ako ng nakaraan. Kasi kung ginawa ko yon, baka hindi ko nakilala si Easter. Yeah, he really loves you, Bita. Kita sa mga mata niya tuwing binabanggit ka. Kahit nung kasal nyo, akala ko iyak ako sa speech niya. Hindi lang ikaw, ako rin. Ang drama niya, you're my strength, my peace, my home. Ako naman halos matuno sa harap ng altar. Tumawa silang dalawa, puno ng saya at alaala. Habang inaayos nila ang mga decorations, napansin ni Riza na nakatingin si Bita sa salamin. Nakangiti. You really look happy. Parang every glow mo ngayon may reason. I am happy. Kasi for the first time, mahal ko na yung sarili ko. Di ko na binabago yung katawan ko para lang magustuhan ng iba. Si Easter nga. Sabi niya, the more curves, the more to love. Oy, kinikilig ako. Sobrang sweet. Sigaw ni Riza, tumatawa. Gumiti si Vita. He always makes me feel beautiful. Kahit walang make-up, kahit na nakapambahay lang ako. Hindi ko naramdaman niya noon. Girl, that's love. Yung hindi mo kailangan mapagka para mahalin ka. Maya-maya dumating ang mga staff ni Bita na may dalang mga bulaklak at kandila. Inayos nila ang paligid ng beach house. Lahat ay perpekto. May fairy lights, soft music, at mahinhing liwanag mula sa mga ilaw na nakapaligid sa mesa. Easter's gonna love this. Kaya lang baka maiyak yun pag nalaman niya magiging tatay na siya. Sigurado ko. Pero gusto ko maramdaman niya na ito yung bagong simula para sa atin. Sagot ni Bita, huminga ng malalim. And you deserve this life, Bita. Lahat ng sakit na palitan ng sobra-sobrang saya. Pagkatapos nilang maganda, tumunog ang phone ni Bita. Isang mensahe mula kay Easter. On my way home, love. Can't wait to see you. Kinabahan si Bita, pero may halong excitement. Here we go. Bulong niya. I'll halin sa the kitchen ha. Ako bahala sa confetti. Sagot ni Riza. Pagbukas ng pinto, pumasok si Easter. Halatang pagod sa trabaho pero may ngiti sa labi. It smells like chocolate here.
Tahimik si Bita sa gilid ng mesa. Kunwari nag-aayos pa. "Oh, you're home early," sabi niya. Of course, I miss my beautiful wife. Sagot ni Easter, lumapit at hinalikan siya sa noo. Bago pa siya makapagsalita, biglang lumabas si Riza mula sa kusina. "Surprise!" Nagulat si Easter at natawa. Oh wow, what's going on here? "Happy birthday, my love," sabi ni Bita sabay abot ng cake. Ngumiti si Easter, pero napansin niyang may kakaibang nakasulat sa icing. Dahan-dahan niya itong binasa. Happy birthday, Daddy-to-be. Wait, what? Tumulo ang luha sa mata ni Bita habang hinahawakan ang kamay niya. You're going to be a dad, Easter. Natigilan si Easter, halatang nanginginig ang labi. Pagkatapos ay napahugulgol ng tawa habang yakap ng mahigpit sa Bita. Oh my God, Bita, are you serious? "Yes, we're having a baby." Best day ever. Sabi ni Easter habang iniikot si Bita sa hangin, sabay tawa ni Riza sa gilid. Habang nagkakagulo sa tawa at tuwa, napahawak si Bita sa tiyan niya at mahina ang bulong. Thank you, life, for finally being kind to me. No, love. Life didn't just become kind you. You made it kind. Maya-maya umiyak na si Easter. Ramdam ni Bita ang panginginig ng katawan niya habang yakap siya ng mahigpit. Para bang ayaw siyang pakawalan kahit isang segundo lang. Mainit ang hininga ni Easter sa balikat niya. At sa bawat paghinga nito, ramdam niya yung emosyon. Puno ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng pag-asa. Bita, grabe hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Hinaplos ni Bita ang likod niya. Ramdam niya ang basang pisngi ni Easter na nakadikit sa leeg niya. You deserve this happiness, Easter. You've always been patient with me, kahit ang mga panahong hindi ko pa mahal yung sarili ko. Umangat si Easter. Pinunasan ng luha gamit ang daliri pero wala rin. Bumabalik pa rin ang mga patak sa mata niya. Hindi, Bita. Ikaw yung dahilan kung bakit ako naging mas mabuting tao. Every time I look at you, I feel like I'm home. Napangiti si Bita kahit siya mismo hindi mapigilan ang tumulo ang luha. Home? Tumango si Easter. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ng asawa. Tinatanggal ang luha na yon. Yeah, you were my home. Every hug, every smile, every argument we had, lahat yun made me realize na hindi ko kailangan hanapin pa sa iba yung bis ko. It's always been with you. Naramdaman ni Bita ang init sa dibdib niya. You know, nag-una akala ko hindi ko kaya magmahal ulit ng buo. Akala ko sira na ako pero then you came. And you didn't fix me. You just loved me until I started loving myself again. Napahinga ng malalim si Easter. Hinawakan ng dalawang kamay ni Bita at pinagtagpo ang mga daliri nila. That's what love should be, diba? Hindi yung perfect. Pero totoo. Yung kahit may sugat ka, hindi ka iiwan. Hindi ka tatakbuhan kapag mahirap na. Tahimik silang dalawa sandali. Can I tell you something? Tanong ni Easter at bahagyang nagngingiti kahit nawawala pa ang mga mata. I was terrified when I first you. You were this strong, independent woman who didn't seem to need anyone. Tapos ako, hindi ko alam kung saan ako lulugar pero every time you laugh, may kung anong tumitibok sa dibdib ko na parang sinasabi, stay. Napatawa sa Bita, hinampas ang mahina ang braso niya. You're so cheesy. I know. But it's true. I stayed. And I'm glad I did. Kasi kung hindi ko mararanasan to. This moment, this miracle, this baby. Hinawakan niya ang tiyan ni Bita. Marahang hinaplos iyon na parang fragile glass. Hey little one, this is Daddy. And I promise I'll do everything to protect you and your mom. Easter? So, let me say this. I know life wasn't easy for you, love. I saw the scars you tried to hide. The nights you couldn't sleep. The days you pursed yourself to smile. But look at you now. You're glowing, you're strong. And you're carrying our little miracle. Huminga siya ng malalim at sa tinig niya ramdam ang bigat ng pangako. From now on, Bita, I'll never let you feel alone again. Di mo kailangan magpanggap na okay ka. Hindi mo kailangan maging perfecto because I love you even your quietest, ugliest,
most broken moments, I'll choose you every single day. Nang marinig yon, tuluyan ng bumigay si Bita. Yakap nila ang isa't isa ng mahigpit na parang dalawang kaluluwang nagtagpo ulit matapos maligaw ng matagal. I love you, Easter. Bulong ni Bita sa gitna ng mga higpi. So much. I love you more. And I love this little one already kahit hindi pa siya lumalabas. Tumingin si Bita sa mga mata niya. I never thought I'd find peace like this. Yung love na hindi nakakasakal, hindi nagtutulod ng takot kundi payapa. Because that's what you deserve. A love that lets you breathe. Lumapit si Riza, may hawak na tissue at pasang mata rin. You two are making me cry. Grabe naman kayo. Sabi niya, humahagikik. Natawa si Easter habang pinupunasan ang pisngi ni Bita. You're the one who planned this, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit ako umiyak ngayon. Si Riza, tumawa rin. Worth it naman, diba? Happy tears. Daddy to be. Napailing si Easter pero hindi mapigilan ang ngiti. Yeah, the happiest tears of my life. Kinuha niya ang kamay ni Bita ulit. Hinalikan niyo ng marahan. You've given me the best gift, Bita. Hindi lang yung baby kundi yung chance na maramdaman kung buo ako. Kasi minsan akala ko hindi ako deserving na ganitong klase ng pagmamahal. And now you know you are. Tumango si Easter at sa tinig niya ramdamang panata. So I promise I'll be the kind of man this family deserves. I'll be the father who will wake up at 3 a.m. just to sing lullabies. I'll be the husband who will still hold your hand when your hair turns gray. I'll be here. Always. Napatitig si Bita sa kanya. Hindi lang bilang asawa kundi bilang taong nagpuno ng lahat ng kulang sa puso niya. You already are that man, Easter. You already are. Lumapit ulit si Riza. Nilagay ang cake sa mesa. Okay. Before I drown in tears, blow your candles muna, Easter. Napatawa silang tatlo. Tumayo si Easter at huminga ng malalim. At bago niya ihipa ng kandila, tumingin siya kay Bita. This wish isn't for me anymore. It's for us. Nagkatinginan sila habang hinihipa ni Easter ang mga kandila. At sa sandaling yon, parang huminto ang oras. Walang ibang mahalaga kundi sila. Sila at ang bagong buhay na nabuo sa loob ni Bita. Pagkatapos niyakap ulit ni Easter si Bita mula sa likod, inilapat ang baba sa balikat niya. You know what? Bulong niya. I don't think life just became kind to us. I think we just learned to be kind to ourselves. Ngumiti si Bita, marahang pinisil ang kamay niya. Yeah, and that's how love should be. Sa wakas, natagpuan ni Bita ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Hindi sa pagiging payat, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap sa sarili. Sa piling ni Easter, natutunan niyang hindi kailangan magbago para mahalin. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa hugis ng katawan, kundi sa tibok ng puso. Habang yakap ni Easter si Bita at ang bagong buhay sa sinapupunan nito, alam niyang ito na ang simula ng panibagong kwento. Hindi ng babaeng nilait noon, kundi ng matabang babaeng milyonarya na, hindi mayabang, na natutong magmahal ng totoo. Wakas.